Yo, what's up mga kameng? Welcome back sa ating channel. Yan, sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng switch na may wifi. So, magagamit natin to sa ating mga ilaw or kahit anong gusto nyo lagyan ng switch. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Usually, ginagamit ang switch sa mga ilaw, sa mga pwedeng appliance or sa akin sa video natin papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng ganito. So ito yung ating item, smart switch. So ano ba tong smart switch? Ito yung switch na pwede mong patayin through wifi. Yan. Kung medyo malayo yung bahay, ay yung papatayin mong switch ay mapapatay mo siya gamit lang yung cellphone mo. Through wifi. Yan. Convenient kahit maliit lang, maganda yung kanya function. Lahat naman kasi ngayon may cellphone na. Maganda siya, pa wifi na lang, cellphone na lang gagamitin mo. Mapapatay mo na yung devices or mga gamit na gusto mong lagyan ng switch. So, papakita ko sa inyo paano mag-install ito and simulan natin. Bago pa lang sa channel ko, like, share, and subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka pag may mga bagong video. Okay, let's go at install na natin siya. Okay mga kaming, so dito ko siya ilalagay sa piso wifi ko para mapapatay ko siya kapag gusto kong patayin. So, ang setup kasi nitong aking piso wifi ay kumbaga parang sa bendo lang to or hulugan lang. Wala mismo dito yung pyesa ng mga wifi. Kahit patayin ko siya ay hindi mamamatay yung aking mismong system ng wifi. Kasi ang kadalasang normal na setup ng piso wifi, andito na mismo yung hindi na pinapatay. Yan. So, yun yung kaibahan nito. Yan. Pero pwede mo naman din lang yan kung gusto mo. Kung sa ilaw mo ilalagay or depende sa'yo. So sa akin dito ko siya ilalagay. Papakita ko sa inyo paano siya ilagyan. Iba yung ring. So ito yung aking setup. Yan, wala siyang okay, ito yung ating smart switch. I-unbox muna siguro natin. Ano ba lang nito? Yan, dito na lang. So pag binili nyo ito sa Shopee ay nasa 180 or 70. Yan, sama ng shipping. So pagdating sa inyo, ito yung ano niya. Yan. May manual, paano siya install. Yan, in-check. Yan. Pwede mo naman makita siya. Hindi mo maintindihan yan, pero makikita mo yung picture kung paano i-install. So, ito yung kanyang screw. 4. Yan, para dito sa lock niya. So, yan. Kapag maglalagay kayo ng wiring, so hanapin yung input. Ito, input line and neutral. So itong switch na to, applicable siya sa input niya ay pwedeng 110 hanggang 220 volts or 230 volts. Yan. Meron kasing mga appliance na 110. Yan. Madalas yan sa Amerika. So sa atin kasi 230 volts. Yan. Ang max load niya ay 10 ampere. So yung 10 ampere, enough na yun para switch ng mga ilaw. Kagaya din ito, piso wifi. Yan. Alam niyo yung ampere ng paglalagyan nyo. So yung output niya, ito na yung bilang output. Dito. Dito papasok yung kuryente. Yan. Ito lalabas. So, yung galing sa 220 natin, sa wire, dito yung ilalagay sa input. Okay? Yun lang naman yung laman niya. Tulad ng iba. Ito kasi may iba-ibang model siya. Yan. Meron pa Bluetooth. Tapos may pa Wi-Fi. Yan. RF. Ito yung niya, radio frequency. 433 MHz. Yan. So, ito yung papakain natin. Okay? Install natin siya. Okay mga kameng, assemble natin siya. So ito yung input. Yan, makikita nyo dyan. At yun natin ilalagay yung galing sa 220. Yan. Ito yung plug natin. Yan. Tapos yung dulo nyan, ito. So dalawang wire lang naman yan. Line and neutral. So huwag nyo pagdidikitin yan. Kapag sinaksak nyo ay mag-i-spark kung sasabog yan.
dapat hindi sila magka-contact, wala silang contact. Yan, ingatan nyo wag magdikit para safety. Okay, so pag naglalagay kayo nyan, kapag gagamitin nyo sa switch ng ilaw, so kailangan nyo i-off yung breaker kapag live na yung pinagkakabitan nyo yan, kasi pwede kayong makuryente or ikamatay nyo mga kamay. So kung hindi nyo kaya, tawag na lang kayo ng electrician para sila yung mag-install. Ayan. So ayan, line in neutral yan at wala yung positive negative. So AC kasi yan, alternate current yung dumadaloy dyan. Yan, dalawang wire na yan. Lagi nyo lang tatandaan na hindi sila pwedeng magkadikit, laging magkahiwalay. Yan. So alternate current nga yung dumadaloy, bawal magdikit. So yan mga kaming, yung kinakabit natin, yan yung output ng 220. Yan, i-screw nyo lang na maayos para hindi mag spark. Kapag kasi maluwag yan, mag-spark yan. So itatap nyo lang yan sa dun sa papuntang 220 din na supply. Yan, punta na yun dun sa ilaw output. Yan kasi yung palabas ng voltage, dyan lalabas yun. So ikakat nya yan pagka in-off nyo. Yan, ganyan lang naman yung wiring yan. Makikita nyo naman dyan at ilalagay ko sa screen. Okay, set up natin mga kameng. So magda-download tayo ng app, tayo sa Play Store or anong gamit yung app downloader. Yan, type nyo lang yung smart switch. So lalabas naman yan. Hanapin nyo lang yung gantong icon. Yan, yan, kulay blue na yan, makikita mo naman, tandaan mo lang yan. So na-download ko na yan, at i-download mo lang, tapos install mo. Yan, tapos open ko na. After mo ma-download yan, ito yung lalabas. So kapag ganito, kailangan mo mag-login. Yan, gawa ka lang ng email, tas number mo, yan, account mo, lalagin mo lang dyan. So pag nalagin mo na yan, pwede ka nang mag-add device. So bago ka mag-add device, yan, ito papakita ko sa'yo. So kailangan i-reset mo siya, or pag may ilaw na dyan, nagbi-blink, pwede mo na siyang yan. So pag ni-reset mo yan, kailangan mo idiin yung yung button. Yan, mapapansin may button naman yan. Yan, idiin mo lang ng up to 5 seconds or 10 seconds. Tapos makikita mo magre-response yan, magbi-blink. Ayan, blink siya. So meaning pwede ka na mag-add device. Na reset na yon, ibig sabihin
Pindutin mo na yung add device. So, ayan, hello mo lang yan. Yan, hanapin mo lang dito yung switch, Wi-Fi switch, kasi switch yung gamit mo. Yan, marami kasing function tong app na to. Pwedeng ilaw. Ayan, so kailangan mo ng Wi-Fi dito. Ayan, yung Wi-Fi dito ay dito siya kukonect, kumbaga dun mo siya i-connect sa Wi-Fi na yun. Enter mo yung password tsaka name. Then pag okay na, ayan, nakakonect tayo. Tapos i-click mo na lang yan. Yan, then to nakita ko naman sa video, click mo lang yan, then mamili ka lang dyan. So ito ang pinili, yung sa right side. Yan, time mo lang yan, mga after 2 minutes mag-a-add na yan ng kusa pag tama yung inyong procedure na ginawa. So nung una nahirapan ako dito. Yan, makikita nyo naman okay na siya, nandyan na. Yan, nawala na din yung ilaw. Pansin mo hindi nagbe-blink, hindi na siya nagbe-blink, at ibig sabihin naka-connect na siya dun sa Wi-Fi. So pwede mo na siyang magamit, pwede mo na siya makontrol through Wi-Fi, through app, kasi na-set up mo na siya. Yan, ito na yung pinaka switch, so kung alam yung mga typical na switch, yan ganyan lang naman, pipindutin mo lang. So pindutin ko, ayan, kita nyo naman nagre-response pag may dilaw. Ayan, makita mo yung yellow na pahaba dyan, ibig sabihin naka-on yan. So pag pinindot mo uli yan, ayan, mag-off siya ng kusa. Ayan, hindi ko yan ino-off sa plug, sa kita nyo naman sa video ayan, naka-orange, naka-on siya. Okay, ganun lang siya nagpa-function. Kahit saan pwede yan, pwede basta merong internet, or merong internet yung nasa bahay, or halimbawa nasa malayo ka sa palengke, basta meron kang data or internet, pwede mo yung patayin. Yan, pwede mo din siyang schedule on and off, i-set mo na lang dun sa setting nya. Yan, hanapin nyo na lang kung paano schedule, tapos set mo kung anong oras gustong mamatay o ma-open siya, para automatic siya nag-on, nag-off. Yan, so okay naman na yung setup. Ganun lang naman siya kadali. Pwedeng sa ilaw, pwede sa mga device na gusto nyo lagyan ng switch. So maximum naman yan ay 10 ampere 400 volts yung kanyang maximum current, 10 ampere. Yun. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong support, mga kaming.